Samantala, may pumalyang ACM na sa Mamatid Elementary School sa Cabuyao, sa Laguna. Pagbabalita live si Mav Gonzales. Mav? Mel, meron na ngang at least 2 na ACM na pumalya dito sa Mamatid Elementary School sa Cabuyao, Laguna. Kaya medyo humaba na talaga yung pila dun sa 2 presinto na yon. Yung isa ay papalitan na raw, pero dahil nga dun sa naunang aberya, ang nangyari, Mel, ay yung mga PWD natin, pati yung mga senior na sana ay 5 to 7 a.m. boboto, ay na-extend na sila. Kaya as of 9 a.m. kanina, paumpisa pa lang yung mga regular voters dun sa presinto na yon. Pero dun sa mga nakausap natin ng mga botante kanina, ang sabi nila ay willing to wait daw sila, Mel. Kahit na ilang oras silang magantay dito, ay talagang aantayin daw nila na sila ay makaboto. Pero meron namang ilang mga botante na nagrereklamo dahil hindi na nila mahihintay na maipasok pa yung balota nila dahil nagkaroon ng aberya sa ACM. Ang ginagawa na lang ay iiwanan ito dun sa electoral board, tapos sila na ang magpapasok sa ACM mamaya. Tapos lalagyan na sila ng indelible ink. Ngayon, ang sabi naman ng COMELEC, kung kayo po ay botante at nagkaroon ng aberya doon sa inyong ACM, ay kung gusto nyo makita talaga na personal na ipinasok yung balota ninyo, ay pwede naman po kayo mag-insist na mag-antay at kayo personal na magpasok ng balota ninyo kapag ka naayos na yung ACM. Pero isa nga rin pong option yon na kung ayaw na maghintay, lalo na ngayon kasi, Mel, nung magtatanghaling tapat na napakainit na dito sa Mamatid Elementary School, ay pwede rin naman na ipagkatiwala nyo na lang dun sa mga guro na nagbabantay dun sa mga polling precinct. Samantala naman, Mel, ang isa sa mga naging issue dito pa rin sa Mamatid Elementary School ay meron nga tayo mga nasa 10,000 voters na nung 2022 elections dito sila bumoboto, pero dahil ngayon ay merong mga bagong paaralan na ginawang polling precincts, yung Mamatid National High School, pati na rin yung Mamatid Senior High School, ay hindi nila alam na nalipat na pala sila ng kanilang mga presinto. Kaya ang daming pumunta rito, oras ang ginugol nila para maghanap dun sa mga classroom nila, pero in the end, sila pala ay kailangan lumipat. At ang masaklap pa dun, Mel, marami sa mga nakausap natin kanina ay mga senior citizen, kaya medyo napahirapan talaga sila. Ngayon, bukas pa rin yung 3 natin na mga priority polling place dito sa ground floor. Ngayon, kanina, ito rin yung naging problema dahil napakahaba na ng pila dahil marami daw ng mga senior citizens ang akala nila ay 5 to 7 a.m. lang sila pwede bumoto. Yun lang po yung priority hours ninyo, pero pwede pa rin kayong bumoto with the regular voters. Kaya ngayon, naglabas na ng mga upuan, kaya mas komportable na. Pero kung kayo po ay boboto dito, particular na sa Cabuyao, Laguna, dito sa Mamatid Elementary School, ay siguro po mainam na magbaon na kayo ng tubig ninyo, ng mga portable electric fans ninyo, pati ng mga payong dahil napakainit na talaga. At kung pagbabasihan po natin yung panahon kahapon, napakainit pero umulan ng malakas nung hapon. Kaya mas maganda po na handa tayo kung ano man yung maging panahon mamaya. Yan muna ang latest na sitwasyon dito sa Cabuyao, Mel. Oo. Ma'am, pakilang sa amin para sa amin dito, for our sake kaming 3. Kasi kanina pa kami nagbabanter-banter tungkol doon sa indelible ink. No? Pakitingin mo nga dyan sa kinaroroonan mo kung anong klaseng indelible ink yung ginagamit nila. Sapagkat kanina may nagulat, no, na ang indelible ink na ginamit ng Cotabato, if I'm not mistaken, napakalabnaw at hindi kulay blue. Samantala, tinignan namin yung kay Pia, kulay blue. Blue na blue naman. Kaya ngayon, ang question, ano ba talaga ang indelible ink na ginagamit dyan, ha? Tanong mo dyan, ha? Balik ka, okay? Okay, yes, Mel. Pero kanina, yung nakita ko na sa mga botante na na-interview ko, very deep purple, deep blue yung kulay. So, hindi malabnaw ang ginagamit na indelible ink dito sa Mamatid Elementary School. Ayun, maganda. Mel? Acid should be. Dapat yung deep blue, no? Dapat, okay. Maraming salamat sa'yo, Ma'am Gonzales.